Naranasan niyo na bang humiga ng alas 11 ng gabi pero gising pa rin hanggang alas 3 ng madaling araw? Marami rin po ba sa inyo ang nagigising sa madaling araw at hindi na muling makatulog? Magandang araw po. Ako si Dr. Victor Pascual, isang neurologist at pinuno ng Sleep Clinic Center. 5 taon na ang nakalipas, isang lola mula sa Cebu. Si Lola Elena ang lumapit sa akin. Sa loob ng 30 taon, uminom siya ng sleeping pills pero 2 oras lang ang tulog niya sa isang araw. Sinubukan na niya ang lahat mula sa unan na nagkakahalaga ng libu-libong piso, mga halamang gamot, hanggang sa meditation pero walang tumalab. Nalilito na rin siya sa pangalan ng kanyang apo at sumuko na ang kanyang pamilya sa pag-aakalang nagsisimula na siyang magkademensya. Ngunit sinabi ko kay Lola na subukan niyang ilagay ang isang bagay na ito sa ilalim ng kanyang unan. Nang gabing iyon sa unang pagkakataon, sa loob ng 30 taon, nakatulog si Lola ng mahimbing sa loob ng 7 oras. Pagkalipas ng 3 linggo, tuluyan na niyang itinigil ang pag-inom ng sleeping pills. Sabi niya, "Doktor, parang luminaw ang isip ko at bumalik ang talas ng memorya ko." Mas naging mabisa pa ang paraang ito kaysa sa mga sleeping pills na inireseta ko sa loob ng 30 taon. Ang ginamit ni Lola ay ang numero 1 paraan sa 5 metodong natuklasan ko. Simula sa pang-5, isa-isa kong ipapaliwanag at sasabihin sa inyo kung bakit ang numero 1 ang pinakamabisa. Kung panonoorin ninyo ang video na ito, hanggang dulo mawawala ang inyong insomnia sa loob ng 3 linggo at makakatulog kayo na parang hinimatay sa sandaling ilapat ninyo ang ulo sa unan. Libre lang po ang pag-subscribe at pag-like. Pindutin niyo lang po ito ng 1 beses para mabilis ninyong matanggap ang mga impormasyon tungkol sa kalusugan. Mag-iwan din po kayo ng komento kung anong oras kayo karaniwang natutulog. Sige po, magsimula na tayo. Uunahin ko po ang pang-5. Tandaan ninyo, ang paraan na ibabahagi ko sa pangatlong pwesto ay dapat ninyong malaman. Marami ang nahihirapan gabi-gabi dahil hindi nila ito alam. Ang pang-5 ay piraso ng uling. Opo, uling. Baka isipin ninyo, yung uling na ginagamit sa pag-iihaw ng karne. Tama po kayo. Yun ngang uling. Ang kailangan lang ay isang piraso ng uling na malinis at tuyo. Mga kaibigan, naranasan nyo na ba ang mga ito? Habang natutulog sa gabi, nagising dahil barado ang ilong, naghanap ng tubig dahil tuyo ang lalamunan o parang may amoy kulob ang unan. Ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi kayo makatulog. Noong nakaraang taon, isang 68 taong gulang na lola mula sa Maynila, si Lola Teresita, ang lumapit sa akin. Sabi niya, "Doktor, nagigising ako sa gabi dahil barado ang ilong ko. Hirap akong huminga. Paggising ko sa umaga, magaspang din ang lalamunan ko." Nang suriin ko si Lola, wala siyang rhinitis o anumang problema sa ilong. Kung gayon, bakit barado ang pakiramdam niya? Ang problema ay nasa hangin sa paligid ng kanyang unan. Habang humihinga tayo sa gabi, naiipon ang halumigmig moisture sa paligid ng unan. Doon naman nag-iipon ng alikabok at bakterya. Ito ang nagiging sanhi ng iritasyon sa ilong at lalamunan, kaya naaantala ang tulog. Para kang natutulog sa isang kwartong puno ng alikabok. Bakit epektibo ang uling? Ang uling ay may milyon-milyong maliliit na butas na hindi nakikita ng mata. Alam niyo ba kung gaano karami ito? Kung ilalatag ang lahat ng butas sa isang piraso, nang uling aabot ito sa laki ng 3 football field. Ang mga butas na ito ang sumisipsip ng masasamang amoy, halumigmig at alikabok buong gabi, para kang may air purifier na nakabukas sa tabi ng unan mo. Sinabi ko kay Lola na kumuha ng malinis at tuyong piraso ng uling, balutin sa panyo at ilagay sa tabi ng unan. Pagkaraan ng 1 linggo, tumawag siya, "Doktor, nakakamangha. Ang gaan sa ilong ko at ang himbing ng tulog ko." Paggising ko sa umaga, maginhawa na ang lalamunan ko. Mga kaibigan, hindi lang to kwento ni Lola. 6 sa bawat 10 nakatatanda ang nagigising sa gabi dahil sa problema sa ilong o lalamunan. Pero karamihan ay binabalewala ito at iniisip na dala lang ng katandaan. Hindi po.
Isang piraso ng uling lang ang solusyon. Hindi ito gamot at hindi rin magastos. Mabibili ito sa palengke sa halagang halos 50 piso. Mas mura pa sa isang tasa ng kape. Madali lang din itong gamitin. Una, maghanda ng maliit na piraso ng uling. Ikalawa, balutin ito sa manipis na panyo o tela para hindi kumalat ang dumi. Ikatlo, ilagay ito sa ilalim na bahagi ng unan. Ang epekto nito ay tumatagal ng halos 1 buwan. Pagkatapos ng 1 buwan, palitan ito ng bago. Mayroon lang dapat tandaan. Huwag hayaang direktang dumikit ang uling sa unan dahil maaaring mag-iwan ito ng itim na pulbos kaya laging balutin sa tela. Dahil sumisipsip ito ng halumigmig, mas mainam kung ibibilad ito sa araw minsan sa 1 linggo. Ngunit hindi sapat ang uling lamang. May mas mabibisang paraan pa. Mula sa pang-apat na pwesto, siguradong mamamangha kayo. Lalo na ang numero 1 na siyang pinakamabisang paraan na natuklasan ko sa loob ng 30 taon ng paggamot sa 2,000 pasyente. Kung gagamitin ninyo ng tama ang numero 1, matitigil ninyo ang pag-inom ng sleeping pills sa loob ng 3 linggo. Ano naman ang pang-apat? Ang pang-apat ay 3 piraso ng pinatuyong dates, jujube, dates. Yung inilalagay sa arroz caldo. Opo, yun nga. Naranasan nyo na ba ito? Okay naman kayo sa umaga pero paghiga sa gabi biglang dumarating ang lahat ng alalahanin. Okay lang kaya ang resulta ng check-up ko sa ospital? Kumusta na kaya mga anak ko? Magkano na naman kaya ang bayarin sa bahay? Hindi kayo makatulog dahil sa ingay sa inyong isipan. Tama po ba? Ganyan na ganyan ang sitwasyon ni Lola Maria, 71 taong gulang mula sa Davao. Doktor, maayos naman ako sa umaga pero pagdating ng gabi nag-aalala ako. Sunod-sunod ang mga iniisip ko. Hanggang 2:00 ng madaling araw, nakatitig lang ako sa kisame. Si Lola ay walang anxiety disorder o depression. Pero bakit sa gabi lang dumarating ang mga alalahanin? Sa gabi 3 beses na mas nagiging sensitibo ang ating utak. Dahil tahimik ang paligid kahit maliit na alalahanin ay lumalaki. Tulad ng tunog ng orasan na mas malakas pakinggan sa isang tahimik na kwarto. Bakit epektibo ang dates? Sa tradisyonal na medisina, matagal nang ginagamit ang dates bilang gamot na nagpapakalma ng isipan. Sa siyensya, napatunayang ang dates ay may sangkap na saponin at flavonoid. Mahirap man pakinggan ang pangalan pero sa madaling salita, ito ay mga natural na sangkap na nagpapakalma sa mga ugat nerves. Kapag ang matamis na amoy ng dates ay marahang umaakyat mula sa ilalim ng unan, nakakatanggap ang ating utak ng senyales na pwede ka nang tumigil sa pag-aalala at magpahinga. Parang haplos ng isang ina sa ulo noong bata ka pa nagiging panatag ang iyong kalooban. Sinabi ko kay Lola na maglagay ng 3 piraso ng malinis at tuyong dates sa isang maliit na telang supot at ilagay sa ilalim ng unan bago matulog. Pagkaraan ng 3 araw, tumawag siya. Doktor, nakakamangha. Nung naamoy ko ang dates, kumalma ang pakiramdam ko. Nabawasan ang mga alalahanin ko at nakatulog ako. 7 sa bawat 10 nakatatanda ang hindi makatulog sa gabi dahil sa mga alalahanin. Habang tumatanda, dumarami ang mga problema pero hindi nila alam kung paano ito haharapin. 3 piraso lang ng dates ang kailangan. Hindi ito gamot at hindi rin magastos. Sa palengke, ang isang supot ay nagkakahalaga ng halos 150 piso, sapat na para sa 1 buwan. Katumbas lang ito ng 5 piso bawat araw. Madali lang din itong gamitin. Una, maghanda ng 3 hanggang 5 piraso ng malinis at tuyong dates na walang sira. Ikalawa, ilagay sa isang maliit na tibag o telang supot. Ikatlo, ilagay sa ilalim ng unan at matulog. Kapag humina na ang amoy ng dates, palitan ito ng bago. Karaniwan tumatagal ang amoy nito ng 1 hanggang 1.5 linggo. Bibigyan ko kayo ng isang tip. Mas maganda kung gagamitin ito kasama ng uling na nabanggit ko sa pang-5 pwesto.
Nililinis ng uling ang hangin habang pinapakalma ng dates ang isipan, kaya mayroon itong synergy effect. Ngunit hindi pa rin sapat ang dates lamang. May mas mabibisang paraan pa. Lalo na ang susunod, tulad ng sinabi ko kanina, dapat ninyo itong malaman. Maraming tao ang nahihirapan dahil hindi nila ito alam. Kapag nalaman ninyo ang pangatlo, magiging kasing ginhawa ng pagtulog sa gitna ng gubat ang pakiramdam ninyo. Ano naman ang pangatlo? Ang pangatlo ay piraso ng cypress wood. Cypress wood. Ano yun? Baka itanong ninyo. Ito ay mga piraso ng kahoy na madali nang mahanap sa mga palengke o tindahan ngayon. Tinatawag din tong hinoki. Naranasan nyo na ba ito? Kapag nasa malalim na kagubatan, parang lumilinaw ang isip at gumiginhawa ang paghinga. Kahit sa pag-amoy lang ng kahoy, gumagaan na ang pakiramdam. Iyan ay dahil sa phytoncide na inilalabas ng cypress tree. Ang phytoncide ay isang natural na sangkap na inilalabas ng puno para protektahan ang sarili. Sa madaling salita, ito ang panangga ng puno. Ngunit ang pananggang ito ay nagsisilbing gamot para sa tao. Isang 76 taong gulang na lolo mula sa Pampanga, si Lolo Jose, ang lumapit sa akin. Doktor, sumisikip ang dibdib ko sa gabi. Hindi ako makatulog dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Nang suriin ko ang lolo, normal naman ang kanyang puso. Kung gayon, bakit sumisikip ang kanyang dibdib? Ang problema ay stress. Ang tensyon na naipon sa maghapon ay sumasabog sa gabi. Sa ating katawan, may dalawang switch, ang tension switch at ang relaxation switch. Sa umaga, dapat nakabukas ang tension switch at sa gabi, dapat nakabukas naman ang relaxation switch. Ngunit sa pagtanda, nasisira ang switch na ito. Kahit sa gabi, hindi namamatay ang tension switch. Bakit epektibo ang cypress wood? Ang amoy ng cypress wood ay may kakayahang piliting patayin ang tension switch at buksan ang relaxation switch sa ating katawan. Sa isang pag-aaral, napatunayan na kapag naamoy ang cypress wood, bumababa sa kalahati ang stress hormones at nagiging stable ang blood pressure. Mas nakakamangha kung titingnan natin ang mga numero. Ang taong nakaamoy ng cypress wood ay bumaba ang heart rate mula 80 beats per minute sa 60 sa loob lang ng 30 minuto. Ito ay katumbas ng epekto ng pagme-meditate sa gitna ng kabundukan. Binigyan ko si Lolo ng isang maliit na supot na naglalaman ng piraso ng cypress wood. Sinabi ko sa kanya na ilagay ito sa loob ng unan o sa ilalim ng unan kung saan nakapatong ang ulo. Pagkaraan ng isang linggo, bumalik si Lolo. Doktor nakakamangha. Nung naamoy ko ito, gumaan ang pakiramdam ng dibdib ko at nakatulog ako. Para po akong natutulog sa gitna ng gubat. 8 sa bawat 10 nakatatanda ang hindi makatulog sa gabi dahil sa tensyon. Hindi nila alam kung paano pakakawalan ng stress na naipon sa maghapon. Isang supot lang ng cypress wood ang kailangan. Hindi rin ito mabigat sa bulsa. Sa palengke, ang isang maliit na supot ay nagkakahalaga ng halos 250 piso. Kapag nabili, magagamit ito sa loob ng 6 na buwan. Wala pang 2 piso kada araw ang gastos. Madali lang din itong gamitin. Una, humanap ng isang maliit na supot na naglalaman ng cypress wood cubes o chips. Ikalawa, buksan ng kaunti ang unan at ihalo ito sa loob o ilagay sa ilalim ng unan kung saan nakapatong ang ulo. Ikatlo, kapag humina na ang amoy, wisikan ito ng kaunting tubig. Muling lalabas ang amoy nito at mag-iwan po kayo ng komento at ibahagi ang inyong saloobin. Sa 3 paraan na naibahagi ko, alin ang pinakagusto ninyo? Malaking tulong po sa akin ang inyong mga opinyon, ngunit meron pa tayong pangalawa at unang pwesto. Sa totoo lang, ang panglima hanggang pangatlo ay paghahanda pa lang. Ang tunay na mabisa ay ang pangalawa at ang una. Lalo na ang numero 1 na siyang mismong paraan na itinuro ko kay Lola. Ang paraan na nagpabago sa isang 91 taong gulang na lolo sa loob lamang ng 3 linggo. Ano naman ang pangalawa? Ang pangalawa ay isang rolyong tuwalya. Tuwalya, karaniwang tuwalya lang. Opo, tama po. Ang tuwalya na mayroon sa bawat bahay.
pero hindi ito basta-basta inilalagay. Naranasan nyo na ba to? Paggising sa umaga, naninigas ang leeg. Naninigas ang mga balikat kaya hindi malinggo ang ulo. Pakiramdam na masyadong mataas ang unan kaya nababaluktot ang leeg. Ito po ang dahilan kung bakit hindi kayo nakakatulog ng mahimbing sa gabi. Isang 69 taong gulang na lolo mula sa Quezon City, si Lolo Roberto ang lumapit sa akin. Doktor, nagigising ako sa gabi dahil sa sakit ng leg ko. Paggising ko sa umaga, naninigas din ang mga balikat ko. Nang suriin ko ang lolo, walang problema sa kanyang mga buto sa leeg. Kung gayon, bakit masakit? Ang problema ay ang taas ng kanyang unan. Isa sa mga nakatagong salarin ng insomnia sa mga nakatatanda ay ang hindi tamang unan. Kapag masyadong mataas ang unan, nababaluktot ang leeg at nananatiling tensyonado ang mga kalamnan sa leeg at balikat buong gabi. Para kang natulog na nakaupo sa silya, naninigas ang buong katawan. May mas malaki pang problema. Kapag nabaluktot ang leeg, nahaharangan ang daloy ng dugo papunta sa utak dahil hindi nakakarating ng maayos ang oxygen at nutrisyon, bumibigat ang ulo at nagiging mababaw ang tulog. Parang isang hose na nabaluktot kaya hindi makadaloy ang tubig. Bakit epektibo ang tuwalya? Ang tuwalya na inikot na parang rolyo at inilagay sa ilalim na bahagi ng unan ay perpektong sumusuporta sa natural na curve ng ating leeg. Nawawala ang tensyon sa leeg at balikat at nagre-relax ang buong katawan. Nagiging maayos ang daloy ng oxygen papunta sa utak kaya't kapansini-pansing bumubuti ang kalidad ng tulog. Mas nakakamangha kung titingnan natin ang mga numero. Kapag maayos ang suporta sa leeg, lumalakas ng 30% ang daloy ng dugo papunta sa utak. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang 30%? Parang isang kalsadang dating barado na biglang naging maluwag. Sinabi ko kay Lolo na kumuha ng isang karaniwang tuwalya, irolyo ito at isingit sa pagitan ng unan at leeg. Simula ng gabing iyon, nakatulog si Lolo nang walang sakit sa leeg. Doktor, sa loob ng 3 taon, ngayon lang ako gumising na hindi masakit ang leeg ko. Ang gaan din ng balikat ko. 9 sa bawat 10 nakatatanda ang nahihirapan dahil sa hindi tamang unan. Kahit bumili sila ng unan na libo-libo ang halaga, hindi pa rin ito akma. Bakit? Dahil iba-iba ang haba ng leeg ng bawat tao. Ngunit ang tuwalya, maaring i-adjust ayon sa iyong katawan. Iyan ang kapangyarihan ng tuwalya. Hindi ka gagastos ni 1 sentimo. Isang tuwalya lang sa bahay ang kailangan. Mas epektibo pa ito kaysa sa custom-made na unan na libo-libo ang halaga. Ituturo ko sa inyo kung paano ito gamitin. Una, irolyo ang isang karaniwang tuwalya simulan sa kapal na kasinlaki ng iyong braso. Ikalawa, gamitin ang inyong karaniwang unan at isingit ang nirolyong tuwalya sa espasyo sa pagitan ng unan at leeg. Ikatlo, humiga at ilingon ang ulo pakaliwat pakanan. I-adjust ang kapal ng rolyo ng tuwalya sa taas na pinakakomportable para sa inyong leeg. Ito po ang pinakamahusay na custom-made na unan na hindi nagkakahalaga ng kahit 1 sentimo. Mga kaibigan, 4 na paraan na ang naibahagi ko. Uling dates, cypress wood at tuwalya. Sa mga ito pa lang magbabago na ang kalidad ng inyong tulog. Pero ang tunay na alas ay ngayon pa lang darating. Oras na para ibahagi ang numero 1. Ang paraan kung paano natigil ni Lola Elena ng Cebu ang kanyang 30 taong pag-inom ng sleeping pills. Ang pinakamabisang paraan na natuklasan ko sa loob ng 30 taon ng paggamot sa 2,000 pasyente. Ang numero 1 ay tiyak na nasa kusina ninyo. Ano nga ba ang pinakahihintay na numero 1? Ang numero 1 ay isang dakot ng bigas. Bigas. Yung bigas na isinasaing. Opo, tama po. Ang bigas na nasa lalagyan ninyo sa kusina. Baka isipin ninyo, pinapatulog niyo ba ako sa sako ng bigas? Hindi po. Ito ay may epektong mas mabisa pa kaysa sa unan na libo-libo ang halaga o gamot. Mga kaibigan, sa maliit na supot ng butil, na ito may 3 nakakamanghang siyentipikong prinsipyo
na nakatago na siyang solusyon sa insomnia. Una, natural na acupressure effect. Sa may bato kung saan nagtatapos ang buhok, may malukong na bahagi, tama po, may mahalagang pressure point dyan. Kapag nanigas ang bahaging ito, nagdudulot ito ng sakit ng ulo at insomnia. Ang matitigas na butil ng bigas ay natural na minamasahe ang bahaging ito buong gabi. Natatanggal ang paninigas ng kalamnan sa leeg at balikat. Ikalawa, pinapalamig nito ang ulo. Alam niyo ba ang pinakamalaking sikreto sa pagtulog? Ang ulo ay dapat malamig at ang paa ay dapat mainit. Ang mga butil ay likas na malamig. Sinasipsip nito na parang espongha ang hindi kailangang init na umaakyat sa ulo at batok sa gabi. Pinipigilan nitong mag-overheat ang utak kaya't humihinto ang magugulong isipan at pumapasok ka sa isang malalim na estado ng pahinga. Ikatlo, ang tunog na nagpapakalma. Ang marahang kaluskos ng mga butil sa tuwing igagalaw mo ang ulo. Nagsisilbi itong white noise na nagpapakalma sa ating brainwaves. Tulad ng agos ng batis, ang simple at natural na tunog na ito ay nagpapakalma sa isipan. Bakit ito ang numero 1? Ang panglima hanggang pangalawa ay nakatuon sa isang problema uling para sa hangin, dates para sa alalahanin, cypress wood para sa tensyon, at tuwalya para sa leeg. Ngunit ang supot ng bigas na ito ay sabay-sabay na nilulutas ang tatlong pangunahing sanhi ng insomnia. Naninigas na kalamnan init sa ulo at magulong isipan. Ito ang ginamit ni Lola Elena ng Cebu. Ang sikreto kung bakit niya natigil ang 30 taong pag-inom ng sleeping pills sa loob lamang ng 3 linggo ay dahil sa supot ng bigas na ito. Ganon din ang nangyari kay Lolo Antonio, 74 taong gulang mula sa Palawan. Doktor, 20 taon na akong hindi makatulog gabi-gabi dahil sa sakit ng ulo. Nabigyan ko si Lolo ng supot ng bigas sa loob ng 1 linggo na wala ang kanyang sakit ng ulo at nakatulog siya ng mahimbing. Doktor, ano po ito? Magic po ba 10? Sa bawat 10 nakatatanda ang nakakakita ng epekto sa paraang ito. Dahil sabay-sabay nitong tinutugunan ang 3 sanhi. Hindi ka gagastos ni 1 sentimo. 1 dakot ng bigas lang sa bahay ang kailangan. Gastos 0 piso. Ituturo ko sa inyo kung paano ito gamitin. Una, punuin ang isang malinis na supot na gawa sa cotton o isang medyas ng 1 hanggang 2 tasa ng bigas. Ikalawa, itali ng mahigpit ang bukana para hindi tumapon ang mga butil. Ikatlo, humiga gamit ang inyong karaniwang unan at ipatong ang supot ng bigas sa espasyo sa pagitan ng leeg at unan. Maaring medyo hindi komportable sa simula, pero tiisin nyo lang ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, hindi na kayo makakatulog kung wala ito. Bibigyan ko kayo ng tip. Mas maganda kung gagamitin ito kasama ng tuwalya mula sa pangalawang pwesto. Suportahan ang leeg ng tuwalya at ipatong ang supot ng bigas sa ibabaw nito para sa perpektong kombinasyon. At ilagay din ang pang-5 uling, pang-4 dates, at pang-3 cypress wood sa ilalim ng unan. Ang synergy effect nito ay napakalakas. Mga kaibigan, ay bahagi ko na sa inyo ang lahat mula numero 1 hanggang numero 5. Kayo naman po ang susunod, mga kaibigan, ibuod ko po ang 5 paraan na itinuro ko sa inyo ngayon. Pang-5 piraso ng uling. Nililinis nito ang hangin sa paligid ng unan para maging komportable ang ilong at lalamunan. 4, 3 piraso ng pinatuyong dates. Pinapakalma nito ang mga alalahanin sa gabi para maging panatag ang isipan. 3, supot ng cypress wood. Pinapatay nito ang tension switch at binubuksan ng relaxation switch para ma-relax ang katawan. 2, roll yung tuwalya. Sinusuportahan nito ng maayos ang leeg para maging maayos ang daloy ng dugo papunta sa utak. 1, 1 dakot ng bigas. Sabay-sabay nitong nilulutas ang 3 pangunahing sanhi ng insomnia sa pamamagitan ng acupressure sa batok, pagpapalamig ng ulo at white noise effect. Ang 5 ito ay mga kayamanan na natuklasan ko sa loob ng 30 taon ng paggamot sa 2,000 pasyente.
Mas mabisa pa ito kaysa sa unan na libo-libo ang halaga at sa mga sleeping pills. At halos walang gastos. Kung pagsasama-samahin lahat marahil ay wala pang 500 piso ang magagastos. Ang mas mahalaga ay ito ang mga paraang ito ay hindi gamot. Ginigising nito ang natural na kakayahan ng ating katawan na matulog, kaya't walang itong side effects at mas nagiging epektibo habang tumatanda. Simulan ninyo ngayong gabi. Sa simula, gamitin muna ang numero 1 paraan, ang supot ng bigas. Pagkatapos ng 3 araw, kapag naramdaman nyo na ang epekto, idagdag ang pangalawang paraan, ang tuwalya. Pagkatapos ng 1 linggo, ilagay ang lahat, mula pang 5 hanggang 3 sa ilalim ng inyong unan. At ang inyong pagtulog ay tuluyang magbabago. Isipin ninyo ang itsura ninyo pagkatapos ng 3 linggo. Paghiga ng 11:00 ng gabi, diretso na ang tulog, hindi magigising. Hanggang umaga at gigising na sariwa ang pakiramdam. Malinaw ang isip, bumabalik ang memorya at buong araw na masigla. Nakikipaglaro sa mga apo, nakikipagkita at nakikipagtawanan sa mga kaibigan at nakakapagbiyahe pa. Ito po ang regalo na gusto kong ibigay sa inyo. Sa kabilang banda, kung wala kayong gagawin, ano ang mangyayari? Bukas ng gabi, tititig na naman kayo sa kisame, pagod na naman kinabukasan, at pagkatapos ng 1 linggo, ganoon pa rin ang paghihirap. Habang lumilipas ang panahon, lalong hihina ang memorya at lalong bibigat ang katawan. Ang desisyon ay nasa inyo. Ngunit nais ko kayong mapabuti. Kaya ko ginawa ang video na ito. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang subscribe button. Patuloy po akong maghahatid ng impormasyon para pangalagaan ang inyong kalusugan dito sa araw-araw na kalusugan. Pindutin din po ang like button para mas marami pang tao ang makaalam ng parang ito. At pakishare po ang video na ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Ang isang share ninyo ay maaaring magwakas sa gabing walang tulog ng isang tao. Panghuli, mag-iwan po kayo ng komento. Isulat ninyo, magsisimula ako ngayong gabi. Ang isang linyang iyan ay magiging pangako ninyo sa sarili at magbibigay ng lakas ng loob sa iba. Anuman ang inyong edad, taos-puso kung sinusuportahan ang isang buhay na may mahimbing na tulog. Naway magkaroon kayo ng mahimbing na gabi. Maraming salamat po.